Handa na po ba kayo makita muli si Jesus sa buhay natin para sa atin? Sige po. Sandali lang tayong manalangin. Maraming salamat. This is the day of our revelation. This is a day of miracle. This is the day of Jesus for us. Salamat po, Panginoon. We welcome everyone to appreciate the Lord Jesus para sa aming mga buhay. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen and Amen. Praise the Lord. Tumako po tayo. So sabay-sabay ang basa ng malakas na malakas iparinig natin sa kabilang street ng Concepcion 1 at ng magising yung mga nakalibing dyan sa Aglipay Church. 1, 2, 3. Just Jesus, no fear. Hashtag. Oh, ako rin yung nagsabi ng hashtag. Hashtag. Just Jesus, no fear. Ang mundo po ay punong-puno ng takot. Kung alam niyo yung balita, kabubomba lang sa Iran ngayon. Nagbobombahan na po, binobomba ng Iran yung Israel, binobomba ng Iran yung lahat ng mga Middle East country kung saan merong US bases. Takot na po ang buong mundo dito sa Pilipinas. Marami ng takot sa buhay. Amen. Maraming tao, tingin po kayo sa akin, maraming tao kaya takot, hindi kilala yung Diyos. Maraming tao nagpapakapaka-Diyos, pero hindi naman kilala yung Diyos. Amen. Nandyan po ba kayo? So isang araw, nung nabuhay sa mga patay ang Panginoong Hesus, nagulat siya, pati yung mga disipulo niya, hindi siya kilala. Hindi nila alam ang storya niya, hindi niya alam ang buhay niya, hindi nila alam kung ano ang ginawa niya at gagawin niya para sa tao. Kasama niya 3.5 years itong mga disciples na to. Pero nagulat siya, hindi nila alam. Hindi nila kilala si Jesus ng Biblia. Kaya nung nabuhay siya sa mga patay, sinabi sa kanila ni Jesus, kay hahangal ninyo, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Alam niyo po, pag isang Kristiyano ka, hindi mo kilala si Jesus ng Biblia, hindi ho nangungondem si Jesus. Kaya lang sasabihin ni Jesus kung ano yung kalagayan mo. Anong kalagayan ng mga disciple? Mga hangal. So pag ang isang Christian, you don't know Jesus, you don't know God, in the Scripture, kahit na ano pang pagpapakitang gilas mo, pag hindi mo siya kilala, ang tawag sa iyo ni Jesus, hahangal. Nahirap po yan. Pero hindi ho siya nangongondem. Sinasabi niya lang kung ano ang kalagayan ng isang tao na hindi nakikilala ang Panginoon. Sabi niya, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga, kay kukupad ng sabi niya, ano ba kayo? Tagal niyo na akong kasama. Hindi niyo pinaniniwalaan yung mga sinasabi ng mga propeta. Pag sinabi mo ni Jesus mga propeta, he's referring to the Old Testament. Sa lumang tipan, sila propeta Isaiah, propeta Ezekiel, propeta Habakuk, propeta Malakay, propeta Zephaniah, at lahat ng mga propeta sa lumang tipan. Sabi ni Jesus, kay kukupad ninyong maniwala sa lahat ng sinasabi ng mga propeta. Hindi ba't kailangan ang Kristo ay magtiis ng lahat ng ito? Magtiis ang alin? Na siya yung Diyos, magkakatawang tao, tatawagin siyang Kristo, ang ibig sabihin, Mesayas. Babayaran niya yung kasalanan ng tao, ipapako siya sa krus, ililibing. Pagkatapos ng 3 araw, siya ay mabubuhay na magmuli. Pumasok sa kanyang kaluwalhatian. Ang nagkikwento nito si Jesus mismo na nabuhay na muli sa mga patay pagkatapos ng 3 araw. Sabi ng 27, at pinaliwanag sa kanila Jesus, ang lahat ng sinasabi sa tungkol. Tingnan niyo po, yung sinasabing kasulatan, scripture, yun po yung Old Testament Bible. Yung 39 books. Ang bida doon sa 39 books, hindi po ikaw, hindi po ako, hindi po yung tao. Pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol sa
Amen ba? Jesus is the explanation of the Scripture. Kaya po hindi naiintindihan ng maraming Christian, basa lang ng basa ng basa ng basa, kinig ng kinig ng kinig ng kinig. Akala nila, yung Bible ay dahil sila. Sa'yo, ikaw, pamilya. Kung sabi ho ni Jesus, si Jesus na ho nagsabi, lahat ng ito tungkol sa Kanya. Kaya ho, hindi ho naiintindihan yung Bible, yung Scripture, because they read the Bible looking for something to be inspired, to be motivated. They are not looking for Jesus. Si Jesus ang explanation ng kasulatan. Pag sinabi hong kasulatan sa English, Scripture. Pag sinabi pong Scripture, Genesis to Malakay. Amen po ba? 39 na libro. Amen. Babasahin ko lang po ito bago ko ituloy. Meron akong notes dito. Sabi dito, Matthew, Mark, Luke, and John, at yung mga letters o tawag na epistles are the revelation of Genesis to Malakay. Genesis to Malakay is totality of revelation. Lahat ng revelation ay nakalagay na, compacted na ho sa Genesis to Malakay. Wala nang ibang revelation. Amen. Nung nabuhay si Jesus sa mga patay, hindi ho siya nag-introduce ng bagong libro, bagong revelation. Kinuha niya yung mga sinulat ni Moses, sinulat ng mga propeta, at pinakita niya sa kanyang mga disipulo, ako yan lahat. Nandyan po ba kayo? So which means every prophet and Moses spoke concerning the Christ. Kinuha ni Jesus yung kanilang mga sinulat at pinaliwanag sa kanila ni Jesus ang lahat ng sinasabi sa kasulatan tungkol kay Jesus. Simula sa mga aklat ni Moses, yan po ay Genesis to Exodus, Leviticus, Deuteronomy, hanggang sa mga sinulat ng mga propeta. It's all about Jesus. Jesus, ulitin ko, ang climax ng revelation ng lumang tipan. Si Jesus ang explanation ng lumang tipan. Andyan po ba kayo? Hallelujah. Tingnan niyo po ito. After, noon po nagpakita siya, umaga, nung kinagabihan, nagpakita siya ulit. Pagkatapos, sinabi niya sa kanila, ito ang tinutukoy ko nang sabihin ko sa inyo nung kasama pa ninyo ako. Dapat matupad ang lahat ng nasusulat. Sa aklat, at sa church. Kaya hindi nyo naiintindihan yung Bible. Kasi naghahanap kayo ng ibang subject. Subject lang ng Bible, which is the Scripture, I see Jesus. So si Jesus yung climax, ang pinaka-climax, ang pinaka-explanation, ang pinaka-revelation, ang pinaka-interpretation ng lumang tipan, si Jesus. Hindi po ikaw. Hindi yung kapwa mo. Kaya maraming tao, kita nyo sa social media, masyado hong nagmamagaling. Kaya sa sobrang magaling, ginagawang Diyos-Diyosa na yung nagagawa sa sarili. Hindi siya nakatingin kay Jesus, nakatingin siya sa magagawa niya. Kaya pag nagmamagaling ka, tingin po kayo, ginagawa mong Diyos-Diyosa yung sarili mo, nangongondem ka na ng ibang tao. Nangongondem ka na, naninilip ka na. Tapos sasabihin mo, hindi kayong maliligtas, sapagkat yung Diyos ay mabait. Pero yung Diyos ay Diyos ng hustisya. Tama! Ang Diyos ay Diyos ng hustisya. Tingin kayo. Pero hindi ikaw ang kumuha ng hustisya. Ang kumuha ng hustisya ng lahat ng kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo, kasalanan mo, at kasalanan ko, si Jesus. Yun ang hustisya ng Diyos. Kasi walang pwedeng magbayad ng kanya-kanyang mga kasalanan. Lahat tayo makasalanan hanggang pagdating ni Jesus.
Amen. Nandyan po ba kayo? Nakita niyo yung babaeng nahuling na pangangalo niya, dinala ng mga pastor. Pastor ng sariling kautusan at relihiyon nila. Sabi nila, "Oh Jesus, nahuli namin ito, nangangalo niya." Si Jesus Grace, si Jesus Gospel. Hindi sila mamundem. Hindi sinabi, "Ano ka bang babae ka? May asa-asawa ka." Hindi siya ganun, sabi niya. Hindi niya kinibo yung babae. Yung nagmamalaki na nagtapon sa sa babae, nagsulat si Jesus. Sinulat. Nakita nila yung kasalanan nila. Tapos sabi ni Jesus, "Sige, sino sa inyo ang walang kasalanan? Siya ang unang bumato." May hawak-hawak na silang bato eh. Nagbagsakan ng mga bato at umalis sila. Kaya nagiging self-righteous eh. Kasi tinitingnan natin yung Biblia, akala mo, yung tao, ikaw, pupunta ka sa impyerno. Pag ikaw ay LGQBD, pupunta ka sa impyerno, you don't know what you're talking about. Because the Bible is about Christ. Amen ba? Tuloy ko. Tingnan po, binuksan niya ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang mga kasulatan. Pag sinabi hong kasulatan, yung 39 books ng lumang tipan. Ang subject dyan, binabasa niyo ho ba yan? Di ba may mga gera dyan, may pangangalunya dyan, may pagpatay dyan. Pero nung in-explain ni Jesus yan, iniwan niya lahat yun. Kinuha niya yung explanation na siya ang subject ng Scripture. Kaya kung gusto mo makatulong sa kapwa mo, don't speak anything except Christ. Ang kaligtasan natin, Jesus plus nothing. Jesus minus anything. Amen. Ganyan ang kaligtasan ng tao. Hallelujah. Kaya po yung Scripture, Genesis to Malachi, ay explanation ng Matthew, Mark, Luke, and John at mga sinulat ng mga epistles o letters. Binuksan ni Jesus ang kanilang pag-iisip upang maunawaan nila ang kasulatan. So ang sinabi, pag tinignan natin kasulatan, yung parang buong Bible, correct and no. So ang subject ng buong Bible, sino? Hindi ko kayo marinig. Jesus. Oh, bakit mo sinasubject yung kapwa mo? Bakit mo sinasubject yung sarili mo? Pag hindi mo nakita si Jesus sa salita ng Diyos, gagamitin ka, kinakain ka ni Satanas, ginagamit ka ni Satanas, gagamitin ka ni Satanas. Amen ba? Si Jesus hindi nangungundam eh. Lumapit siya sa babae, nahuli, in the act. Kasi si Jesus, grace, gospel, good news. In the act, sabi ni Jesus, hindi kita i-condemn. Amen? Tayo, nachismisan lang tayo, nabalitaan lang natin, totoo man o hindi. Nako, kumamondem tayo, kala mo. Andyan po ba kayo? Hindi ko kayo marinig. O, tingin. 46. Sinabi niya sa kanila, o tingin, ganito ang nasusulat. Saan? Sa 39 books. Basa. 1, 2, 3. Isipin nyo, yung 39 books, yan po ang subject. Yan po ang subject. Nung kinain ng Jonas, kinain ng malaking butanding. Alam niyo ba ang ibig sabihin nun? Si Jesus, 3 gabi, 3 araw sa ilalim ng kamatayan. At nung lumabas si Jonas, ang ibig sabihin nun, si Jesus, pagkatapos ng 3 araw, nabuhay na magmuli. That's the message of Jonah. Amen.
So pag ikaw po ay estudyante ng Biblia, mali-mali na ang pagkakaintindi mo, hindi mo na nakita si Jesus, hindi ka nag-aral, hindi ka nagbasa. Amen. The Bible is all about Jesus. Tingin. Tapos, ganito ang nasusulat, kinakailangan magdusa, mamatay ang Kristo, pagkatapos siya ay muling mabubuhay sa ikatlong araw. Sa aklat ni Moses, sa aklat ng mga propeta, sa awit. Tapos, sa kanyang pangalan, sino po nagsasabi nito? Si Jesus na nabuhay sa mga patay. Sa pangalan ni Jesus, hindi sa pangalan ng mga simbahan. Hindi sa pangalan ng mga pundador ng simbahan. Amen. Hindi sa pangalan ng mga samahan. Sa pangalan ni Jesus, ang pagsisisi at kapatawaran ng mga kasalanan ay dapat ipangaral sa lahat ng mga bansa magmula sa Jerusalem. Kasi pag sa pangalan ng simbahan, maliligaw kayo. Kaya nga nasusulat. Kaya sinabi diyan nasusulat para hindi na yan mabago. Kahit sino pa magpundar at maglabas ng mga relihiyon, hindi na yan mababago. Yan na po ang katotohanan ng kaligtasan, kapatawaran ng kasalanan. Nandyan po ba kayo? Hindi na yan mababago. Huwag kayong ma-attract sa ganda ng simbahan, sa galing ng nagsasalita. Kung ang mensahe hindi kinukuha sa kapahayagan ng kasulatan, kasi maliligaw kayo. Doon mapupunta kayo sa impyerno. Amen ba? Sabi ng John 1:45, nakita ni Felipe si Nathanael at sinabi niya dito, natagpuan na namin ang basa. Gayon din ng mga siya ay sinulat ni Moses sa Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy. Sinulat ng mga propeta, ni Isaiah, ni Malakay, ni Zephaniah, ni Habakuk, ni Haggai, ni Ruth, ni Jeremiah, ni Isaiah. Sino daw? Amen. O, tingnan niyo po sa John 5:39, verse 40. Sinasabi ni Jesus, kinausap niya ang mga religious leaders sa panahon nila. Sinasaliksik ninyo. Basa! Sabi ni Jesus, sinasaliksik ninyo. Pag sinabing kasulatan, 39 books ng lumang tipan. Sa pag-aakalang doon ninyo matatagpuan ang buhay na walang hanggan. Basa. Iyan ang nagpapatotoo. Bang! The 39 books testify about Jesus. Bakit ang daming tinuturo? Nakita niyo ng mga turo? Dapat kayo ay mga katulad ni Isaac. Dapat sinusuko niyo ang inyong mga kasalanan para kayong mga Isaac. Kayo ay mga Benjamin. Kayo ay mga Moses. Hindi naman si Moses, hindi naman si Benjamin, hindi naman si Isaac ang subject ng Scripture. Si Jesus mismo nagsabi, siya ang subject ng kasulatan. Ang mga kasulatan yan na nagpapatuto sa akin, ngunit ayaw naman ninyong lumapit sa akin upang kayo'y magkaroon ng buhay. They read, they search the Scripture because they think they have eternal life. Jesus said, but you don't come to me. The things that you are searching, it testifies about me, yet you don't come to me to have life. Amen po ba? Oh my goodness. Napakalayo na ng tao sa Diyos. Mga nagmamagaling, mga nagmamagabanal, pero malayong malayo na sa Diyos. Amen. Tingnan niyo po ito. Si San Pablo, sabi ni San Pablo, sa Roma 1, 2, 4, 16 hanggang 17, ang magandang basa, may kulay po ito eh. 1, 2, 3. Ang magandang balitang ito, na ipinangako niya noong una, paman sa pamamagitan ng mga propeta, at sinasabi sa mga banal na kasulatan,
What is the good news? The good news is the gospel of Christ is Christ's death, burial, and resurrection. Sa Tagalog, magandang balita o tinatawag na ebanghelyo. Sabihin niyo, ebanghelyo. Magandang balita. Pinangako niya noong una pa man sa pamamagitan ng mga propeta. Sino yung mensahe ng mga propeta? Si Jesus. Kaya ho tinawag after the 39 books, pagdating po sa bagong tipan, yung death, burial, and resurrection, ang tawag na ho sa kanya ay Gospel of Christ. Gospel of Grace. Or magandang balita na sinasabi sa mga Holy Scripture, banal na kasulatan. Pag banal na kasulatan, ulit. Pag nandito po kayo, matututo po kayo kasi I'm not just preaching, I'm teaching you. Ang kasulatan, ibig sabihin, Scriptures, ibig sabihin, 39 na compacted na revelation patungkol kay Jesus. Pag nagbasa kayo ng Bible at nakinig ho kayo, huwag yung, anong gagawin ko? Anong gagawin ko para makondem ko si sister? Anong gagawin ko para mahigitan ko si brother? Di ho yun. Anong makikita ko para pagpalain ko ako? Hindi ho, ang subject ko ng Biblia. Ang subject ng Biblia, si Jesus. Wala hong bagong libro si Jesus. Nung nabuhay siya magmuli, kinuha niya lahat ng sinulat ng propeta, kinuha niya lahat ng sinulat ni Moses, kinuha niya lahat ng sinulat ni David, at pinakita niya sa kanila kung sino siya doon sa sinulat nila. Wala siyang ibang revelation. Amen. Oh, verse 3. Basa. So yung gospel of Christ ay tungkol kay Jesus. Tungkol sa kanyang pagiging tao. Siya'y pinanganak mula sa lahi ni David. Na si Jesus Diyos naging tao mula sa lahi ni David. Subalit tungkol sa kanyang pagka-Diyos, pinatunayan ng banal na Espiritu na siya ay anak ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang gawa. Ang kanyang muling pagkabuhay sa mga patay. Kailangan nung magkatawang tao yung Diyos kasi ang kasalanan yung tao. Dapat iligtas yung tao. Kaya walang magliligtas sa tao. Ang ginawa ng Diyos, siya lang nagkatawang tao para iligtas ang tao. Hindi ho reliyon ang kaligtasan. Hindi ho kabaitan. Kahit na ikaw ng pinakamabait na tao sa balat ng lupa, sa impyerno ka pupunta kung wala kang si Jesus. Amen. Tingin. Kaya sabi ni po, hindi ko ikinahihiya ang sapagkat para sa kaligtasan ng bawat sampalataya, una sa mga Hudyo, gayon din sa mga Grego. Ang death, burial, and resurrection na tinatawag na magandang balita sa Tagalog, ebanghelyo, tinatawag sa English na gospel of Christ, gospel of grace. Ito lang ang nag-iisang kapangyarihan ng Diyos para maligtas ang lahat ng sasampalataya rito. Pag sumampalataya ka rito sa gospel of Christ, pag sumampalataya ka dito kay Jesus, pag sumampalataya ka dito sa magandang balita na sinabi ng propeta, sinabi ni Moses, sinabi ng kasulatan, ngayon din, ligtas ka. Ligtas ka. Amen? Hallelujah. Sapagkat ay pinakita kung paano itinutuwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay tinutuwid ng tao ang Diyos. Ganito ang pagtuwid sa tao. Turo mo si Jesus. Ganun po ang pagtuwid sa tao. Hindi yung, uy, Brad, sobra na yung ginagawa mo. Mapi-impyerno ka niyan. Hindi ka nagtutuwid, namumundem ka. Bakit ganun sila? Ba't ganun sila? Sila. Hindi ka nagtutuwid, kapatid. Kung mahal mo sila, puntahan mo sila, sabi mo, alam mo, mahal ko kayo. Pero mas maganda, di ba, mahal tayo ni Jesus. O tsaka mo sabihin yung issue. Yung
Basa, yung kulay dilaw. Sa kulay red. Bang! You're saved. Naintindihan niyo po? Tulad ng sinasabi sa kasulatan. Sino yung kasulatan na naman? Yung mga Christian. Kasi pag nagtuturo yung pastor, hindi mo naman alam, hindi na tinuturo sa'yo kung ano yon. Tapos pag sinabi ng pastor, kapatid, kaya hindi ka na nagpipray, kaya ganyan ang buhay mo. Oh, amen. Basta ituro si Jesus. Kahit hindi ka mag-pray, nanampalataya kay Jesus, para ka na rin nag-pray. Pero mas maganda kung mag-pray ka pa rin. Naintindihan niyo po ba? Sabi ng Biblia, you are complete! Complete in Christ Jesus. Nothing missing, nothing lacking. Simula hanggang sa wakas. O tingin, ngayon, nanampalataya ka kay Jesus. Ligtas ka. Sa wakas, nandiyan na si Jesus sa'yo. Ligtas ka. Simula hanggang sa umpisa hanggang simula, wakas, umpisa, dulo. Yan ang kasiguruhan ng kaligtasan kay Kristo Jesus. Hindi yung marami nating mga yaw-yaw sa buhay. Amen ba? Sabi ni Paul, hindi ko kinakahiya to. Hindi ko ikinakahiya to. Ito lang ang kapangyarihan ng Diyos para maligtas lahat. Wala nang ibang kapangyarihan ng Diyos. Kahit yung simbahan mo sa Switzerland nakatayo, pag hindi kay Jesus galing yan, sa impero na yan pupunta. Sabi ng 1 Corinthians 15:1-4, sabi ni Pablo, mga kapatid, mga kapatid ba kayo? Gayo'y pinapaalala ko sa inyo ang... Ano ang magandang balita? Sa lumang tipan, sinulat ng 39 books ng mga propeta, ng aklat ni Moses, ng mga awit, about Christ, death, burial, and resurrection, right? O, tinan nyo, in-explain mabuti ni Paul. Pinangaral ko sa inyo iyan ang iyong tinanggap at naging saligan ng iyong pananampalataya. Verse 2. Sa original, ligtas kayo sa pamamagitan ito. Ano ibig sabihin ng ligtas kayo? Pinatawad ang inyong kasalanan. Meron na kayong buhay. Meron na kayong buhay na walang hanggan. Amen. Kaya ang title natin, Just Jesus. Focus on Jesus. Sabi ng Hebrews 12:2, look unto Jesus, the author and finisher of your faith. Because the Bible is not about you. It's not about your sin. It's not about your family. It's not about anyone. The Bible is about Christ. When you see Christ, you see your perfection. You see your forgiveness. You see your healing. You see your blessing. You see your eternal life. Amen. Kung matatag ninyong pangahawakan ng mabuting balitang ito, ang salitang ipinangaral ko sa inyo, maliban na lamang kung walang kabuluhan ng inyong pananampalataya. Verse 3, basa, sapagkat ibibigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ang tinanggap ko rin. Basa, 1, 2, 3. Tulad ng verse tulad ng sinasabi ng 39 books ng mga propeta, nila Moses, ng mga awit, na si Kristo ay mamamatay dahil sa ating kasalanan. At si Kristo ay inilibing. At pagkatapos sa 3 araw na buhay na muli. Ayon sa Genesis to Malakay. Amen? If you read the Bible in the lens of Jesus, you will understand the Bible. 66 books. Compacted in one book. Jesus in the old concealed. Jesus in the new revealed. But the subject is all Jesus.
Amen. Hindi yan para sa uluhin. Kundi para malaman mo. Amen po ba? Bakit nangyari yan? Kaya sabi ni Pablo, ang tawag diyan, magandang balita, magandang balita. Pag pinanampalatayaan mo yan, pinanghawakan mo yan, tinindigan mo yan, ligtas ka rito. Ligtas ka. Ligtas ka sa dagatagatang apoy ng impyerno, kahit anong klaseng tao ka pa. Amen. Eh kung hindi maliligtas ang LGBT, ang daming LGBT, lahat pupunta sa impyerno. Kawawa naman sila. Ang init, init. Kaya mayroong Jesus. Para everybody have a chance to be saved and to change. Do not misinterpret God. Pag na-misinterpret nyo po, tingin po kayo sa akin, tandaan nyo po ito. Pag na-misinterpret nyo si Jesus, paglalaroan kayo ni Satanas at ng mga demonyo. Niwala ko kayo. Magugulat kayo. Tapos pag pinaglaruan na kayo ni Satanas at ng mga demonyo, sisisihin nyo si Jesus. Kasi hindi nyo kilala si Jesus. Si Jesus hindi nangungondem, huwag ka mangondem. Si Jesus hindi naninilip ng kasalanan ng iba, huwag ka manilip ng kasalanan ng iba. Kasi pag umalis ka doon sa level ng freedom mo, wala na si Jesus doon, si Satanas na, ano mangyayari sa'yo? Hirapan ka. Amen ba? Naintindihan nyo ba? O tingin. Romans 3:21-24. Ngunit ngayon nahayag na kung paano ginagawang matuwid ng Diyos ang tao. Paano daw ginagawang matuwid? Ang ibig sabihin ng matuwid, paano pinapatawad? Paano ginajustify yung tao? Hindi ito sa pamamagitan ng 10 utos. Ginagawang matuwid, hinahayag na matuwid yung tao, bagamat ang kautusan at ang mga propeta ang nagpapatotoo tungkol dito. Sino ang pinapatotoo ng kautusan at ng mga propeta? Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanila. Basa-basa kayo pala magbabasa niya. 1, 2, 3. Ginagawang matuwid ng Diyos ang lahat sa pamamagitan ng kanila. Walang pagkakaiba sa mga ito. Pinatotohanan ng mga propeta. Binasa na natin kanina. Pinapatawad. Wala pong gagawin. Tama ho yung Diyos, God is a God of justice. Pero hindi ikaw. Ikaw. Tama man na, baligtas ka kay Jesus. Pag manampalataya, ligtas ka. Pero pag gumagawa ka ng kasalanan, tandaan mo, ang Diyos ay mahustisyang Diyos. Parurusahan ka sa iyong mga maling ginagawa. Mali. Na-misrepresent mo yung Diyos. Para nga hindi ka na maparusahan yung Diyos ng katawang tao. Kinuha ang lahat ng parusa at sabi, tapos na! Binayaran ko na! Wala nang parusa. Amen. 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang nakakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Ngunit dahil sa kanyang kagandang loob na walang bayad niyang binigay. Pasa! Na siyang nagpalaya sa kanila. Amen. When you believe Christ, you're righteous. Kaya, hashtag, hindi ko kayo marinig, hashtag, basa, sabay-sabay, parang choir. 1, 2, 3. Who you to judge a person when the person was justified and forgiven by God? Who you? Look at that. Papatayin pa lang ba si Jesus o pinatay na? Pinatay na. Mabubuhay pa lang ba si Jesus o nabuhay na? Buhay. Then you're justified. Amen. Then you're saved. Amen.
Then you have life. Then you have eternal life. Dami sa social media sasabihin, kapatid, kaya hindi mo nararanasan ang pagpapatawad ng Diyos. Scam. Scam po yung mga ganyan. Kasi tinitignan nila si kapatid, tinitignan nila si pastor, hindi sila nakatingin kay Jesus. Huwag kayong titingin. Kasi pag tumingin kayo, tumingin kayo sa akin, madadapa kayo. Pag tinignan kita, hindi lang dapa ang abutin ko, tisod. Pag nagtinginan tayo, patay tayo. Dadamputin tayo sa kangkungan pare-pareho. Kaya kay Jesus titingin. Kasi pag kay Jesus titingin, ay, talaga ba? Yes. Ganyan ako kalab ni Jesus? Yes. What? Yes. Kaya't walang sinumang makakapagmalaki sa harap ng Diyos. Sa Kanya nagmula ang buhay na taglay ninyo. Dahil sa pakikipag-isa ninyo kay Kristo, ibig sabihin, dahil sa pananalig nyo kay Kristo, dahil sa pananampalataya nyo sa magandang balita na sinulat ng mga propeta, na sinulat ni Moses, ng mga awit, sinulat ng buong kasulatan. Dahil sa pakikipag-isa nyo kay Kristo Jesus, na siya ginawang basa. Karunungan natin. Sa pamamagitan niya, tayo itinuring na ginawang at hanap ka pa ng iba? Hanap ka pa ba ng iba? He is your wisdom. Jesus is your righteousness. Jesus is your holiness. Jesus has already saved you. What do you want more? O, tingnan niyo po. Verse 31. Context, remember? Kaya sabi niya, walang sino mang magyayabang sa harapan ng Diyos. Wala. Kasi si Jesus lang yung kapatawaran, si Jesus lang yung karunungan, si Jesus lang yung katuwiran, si Jesus lang yung kabanalan, si Jesus lang yung buhay, si Jesus lang yung buhay na walang hanggan, si Jesus lang ang kaligtasan. Walang magyayabang. Walang church, walang simbahan, walang pastor. Walang pare, walang bishop, walang obispo, walang kardinal. Walang papa o mama. Wala. Verse 31. Sabay-sabay. Ako babasa ng kulay puti. Kaya nga tulad ng nasusulat. Sabay-sabay. Malakas. Pagbalaki mo lahat ng ginawa ni Jesus. Gusto mo magyabang? Hindi dahil nakasakay ka sa sasakyan, naka-Mercedes ka, naka-BMW ka. No, it's not that. Christian life is not determined by your riches, your bank account, what car you ride, what bed you're sleeping, where you go to school. No, it's not about that. How much sweldo you are? Manager ka ba? Supervisor ka? Good. That's good for you. But this is the one. You want to boast? Boast that Christ is your forgiveness. Boast that Christ is your righteousness. Boast that Christ is your forgiveness. Boast that Christ is your holiness and Christ is your Savior. Boast on that. Magyabang ka dyan. Sasamahan pa nga kita nga ni. Pag nagyayabang ka na patungkol kay Jesus, kabuntot mo ako, may sipa pa, may yabang pa. Nagyayabang tayo pareho, pagyayabang natin si Jesus. Amen ba? Amen. Mahina kayong bumabalakpak! Ay, nako. Malakas pang palakpak dyan sa kanto. Tingnan niyo po, kahit na yung banal na Espiritu, ang mensahe ng banal na Espiritu, although the Holy Spirit is Jesus Himself, but when the time of the Holy Spirit, ang mensahe niya si Jesus din. O tingnan niyo, ngunit pagdating ng, basa, 1, 2, 3. Ngunit pagdating ng Espiritu ng katotohanan,
Papatnubayan niya kayo sa buong katotohanan sapagkat ang sasabihin niya ay hindi mula sa kanya. So, pag nag-message yung banal na Espiritu na nakatira sa atin, hindi yung Holy Spirit. Ang message niya, kundi ang kanyang narinig at pinahayag niya sa inyo ng mga mangyayari sa hinaharap. Pararangalan niya sapagkat tatanggapin ng Espiritu mula sa at ipapahayag niya sa inyo. Sabi ni Jesus, madami pa akong sasabihin. Pero hindi niyo pa kaya eh. Masyado pa kayong makalaman. Pag nag-resurrect na ako, mananahan na sa inyo yung banal na Espiritu. Yan, ipapaliwanag niya lahat. Kasi tingin, kasi kung tayo lang, ang dami nating yabang, pakayabang ng tao. Pag laman na laman, yabang. Kaya sabi ni Jesus, hindi, madami pa. Pero gusto ko pagdating ng banal na Espiritu, kasi yung banal na Espiritu natitira sa inyo. Sasabihin niya, ikikwento niya ako sa inyo. Pag nagbabasa kayo sa Bible, ituturo niya ako sa inyo. Amen ba? O tingin, pakatandaan ninyo, ang nakikinig ng aking salita at sumasampalataya sa nagsugo sa akin ay may buhay na walang hanggan. Basa! There's no fear of death. Wala nang kamatayan. So, number one, kaya, hashtag Jesus, no fear. No fear of death. Hindi na siya hahatulan, kundi nakatawid na siya sa buhay mula sa kamatayan. Kapatid, wala nang takot sa kamatayan. Because when you die, you're not dying. You're just sleeping. Sabi ng Bible, to be absent in this body is to be present with Jesus Christ. No more fear of death. When you have Christ, no more fear of death. Sabihin nyo, I fear death. I don't fear death. Because I have life. I have eternal life. I have Jesus living inside me. Hallelujah. Amen. Wala nang takot sa mga kamatayan. O, tingin. Kaya nga, alam nyo pa, anong pa walang takot? Wala nang takot sa parusa. Sabihin nyo, parusa. No more fear of judgment and condemnation. Tingin po kayo sa akin. Pag ang isang Christian, nagkamali ka, nagkasala ka, kay Kristo walang parusa. Kaya it's not good to condemn Christian. Love them, advise them. That's good. Show them Jesus. That's the thing you can do. Yan lang po dapat niyong gawin. Never, ever, 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 ever condemn people. Kasi parang sinasabi mo, hindi pa sapat yung ginawang pagpapatawad ng Diyos sa tao. Hindi pa sapat yung parusang kinuha ni Jesus sa tao. Hindi ho. Lahat ng kasalanan mo, tingin, lahat ng kasalanan ng tao, nung hindi ka pa pinapanganak, at nung pinanganak ka, at nung nabuhay ka, kung nabuhay ka hanggang 90 years old, lahat ng kasalanan mo hanggang nung namatay ka, kinulate lahat ni Jesus, at binayaran niya sa krus ng Kalbaryo. Sa tao, may condemnation. Alam niyo yung mga tao, tayo mga tao, yun naman. Tao kasi. Ang tao'y marupok, madaling mangundem sa Diyos na ang lahat siya ang nagdulot. That's people. Ganyan ho ang tao. Ako, kayo, tayong lahat. Amen. O tingin. Kaya nga, basa. Wala nang parusa sa mga nananampalataya o na kay Kristo Jesus na. Sinabi ho yan ni Pablo, walang parusa dahil hindi ka nagkasala o dahil magkakasala ka pa.
Dahil magkakasala ka pa. Wala nang parusa. Sa pamamagitan ng kautusan ng Espiritu nagbibigay buhay dahil sa pakikisa natin kay Kristo Jesus. Basa! Wala nang parusa. Malaya na tayo sa parusa at sa parusa ng kamatayan at kasalanan sa pamamagitan ng 10 utos. Tingnan nyo, ginawa ng Diyos ang hindi kayang gawin ng kautusan dahil sa kahinaan ng tao. Basa! Bang! Grabe, si Jesus na walang kasalanan, naging kasalanan para sa iyo at para sa akin. And who are you to judge me, to judge anyone for the sin that God, Jesus, has forgiven me? Kaya nung magkakasama si Jesus, ayaw nila lumapit ng yung mga robbers, killers, mga lasinggero, mga butangero, ayaw lumapit sa mga pariseyo kasi nangungundem sila eh. Pag nakita nila si Jesus, lumalapit sila. Grabe to si Jesus, no? Nakatungtong pa yung paa. Hindi nangungundem to, no? Bait. Pag lumalapit si Jesus, lapit sila kay Jesus, hindi sila kinukundem eh. Kasi alam ni Jesus na babayaran ko mga kasalanan nito. Ako ang magiging kabayaran ng mga kasalanan nito. Bakit ko i-condemn kung ako nga yung magbabayad para sa kasalanan mo? Ginawa ito ng Diyos upang ang tinakda ng kautusan ay matupad sa atin na namumuhay ayon sa Espiritu at hindi ayon sa hilig ng laman. Ano? Hindi ho ang hilig ng laman, hindi yung lust of the flesh, lust of the eyes, yung mga dirty. Hindi ho yun. Ang hilig ng laman, alam niyo yung hilig ng laman? Tingin, kautusan. The context is kautusan. Hilig ng laman, magyabang. Uy, banal ako eh. Di ko ginagawa yung ginagawa mo, kakahiya yan. Yan ang hilig ng laman. Context. That's the lust of the flesh. Pride of life. You're boasting in things you can do by the law. Nagagawa ko na to eh. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Sinabi niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw sa kanyang buhay at di na lalakad sa kadiliman. Ang context, yung babaeng nahuling nangangalun niya, habang kayo ay nasa akin. Hindi na kayo lalakad sa kadiliman ng pangungundem at sa kadiliman ng sumpa ng kasalanan. Wala nang sumpa. Wala nang sumpa. Inuulit ko. Wala na kayong sumpa. Wala na kayong parusa. Tingnan niyo ito. Nahayag mula sa langit ang puot ng Diyos. Alam niyo po yung Bible, kaya po tinagalog ko, para lang maintindihan natin sa layman's terms natin. Pero yung Bible po hindi nasulat sa English, hindi nasulat sa Tagalog. Nasulat yan sa Bible language. Yung Old Testament ay Hebrew, yung New Testament ay Greek. Hindi pa ho naiimbento yung English nung sinulat yung Bible. Lalo na yung Tagalog. Kaya yung pagkakasulat nila, mayroon silang rules. Pag sinabi yung God's wrath, ibig sabihin, yung tao umayaw sa Diyos, wala na yung Diyos. Ang tawag nila dyan, God's wrath, puot ng Diyos. Pag yung Diyos, ginawa nila para sa Diyos, pero hindi yung Diyos. Pag ayaw mo sa Diyos, sinulat ng mga writers, that's the puot ng Diyos. Pero wala hong puot ang Diyos. Tingin, basahin niyo po yung fruit of the Holy Spirit. Meron ba dong fruit na puot? Isa lang po yung fruit, character ng Diyos, love. Maraming extension, gentleness, kindness, goodness. Meron bang wrath doon? Meron bang angry doon? Wala ho. Yan po yung karakter ng Diyos. One character, love, with many expression. Kaya ang tawag, the fruit, one fruit, love, 8 expressions. Ito pala, nandito yan. Nasaan na? Ayun, nasa taas. Amen ba? Laban sa lahat ng kalapastangan at kasamaan ng mga tao dahil sa kanilang kasamaan ay inahadlangan ang katotohanan. Ayaw nila sa Diyos, lumalayo sila sa Diyos. Sapagkat ang maaaring malaman tungkol sa Diyos ay maliwanag dahil iyon ay pinapahayag mula sa kanila ng Diyos. Mula pa ng likhain ng Diyos ang sanlibutan, ang kanyang likas na hindi nakikita ang kanyang kapangyarihan, walang hanggan,
sa kanyang pagka-Diyos ay maliwanag na inahayag ng kanyang mga ginawa. Kaya't wala silang madadahilan pa. Kahit nakilala nila ang Diyos, siya ay hindi nila pinarangalan bilang Diyos, ni pinasalamatan man sa halip, naghaka-haka sila ng mga bagay na walang kabuluhan, kaya't nagdilim ang hangal nilang pag-iisip. Sila'y nagmarunong, ngunit lumitaw na sila'y mga hangal. 23, tinalikdan nila ang kaluwalhatian ng Diyos na walang kamatayan. At, basa! Yung puot, wala na yung Diyos. Wala na yung Diyos. Wala akong puot ang Diyos. The absence of God, they coin it as the wrath of God. Bakit absent ang Diyos? Ayaw nila sa Diyos eh. Sumamba sila sa mga ribulto, sa mga larawan. Ang Diyos ay tao. Ang Diyos ay nagkatawang tao. Nilibing, namatay. Pagkatapos na 3 araw, nabuhay na muli. Bumalik sa langit bilang tao. Ngayon, nanahan sa atin bilang espiritu. Hindi ho siya larawan. Hindi rin siya ribulto. Amen. Ayan po. Mababasa niya sa Bible. Amen ba? So, wala na alipin. Wala nang sumpa ng kamatayan, wala nang takot sa kamatayan. Ito pa ho, wala nang takot sa sakit. Sabihin nyo, wala na akong takot sa sakit sapagkat ako'y wala nang sakit. Sabihin nyo, 1, 2, 3, wala na akong takot sa sakit sapagkat ako'y magaling na sa anumang sakit. If you believe that, then it's yours. Sa paglalakad ni Jesus, nakita niya ang isang lalaking bulag mula pa ng ipanganak. Tinanong siya ng mga alagad, Rabbi, Guro, sino po nagkasala at pinanganak na bulag ang lalaking ito? Siya po ba o ang kanyang mga magulang? Ito sabi ni Jesus. Tingin si Jesus, hindi siya focus sa sin eh. Kasi as far as Jesus is concerned, tingin po kayo para lalo niyong ma-appreciate si Jesus. As far as God, which is Jesus, is concerned, He paid and forgave your sin. Ulitin ko. As far as Jesus, God is concerned, yung kasalanan mo, binata niya na, binayaran niya na, pinagtagumpayan niya na. So tinatanong ng mga disipulo, Rabbi, sino po ang nagkasala? Kaya pinanganak ang taong ito na bulag. Ang lalaking ito na bulag. Siya ba o yung mga magulang niya? Kita nyo laging, alam niyo kaya ka may sakit, may kasalanan ka, Brad. Kalimot ka na kay Lord. Tinan mo, minimisrepresent mo si Lord. Alam mo kaya ka nagkaganyan-ganyan? Kasi nakalimutan mo na si Lord. Oo, namimisrepresent. Kahit kalimutan mo si Lord, hindi ka niya makakalimutan. Tama ba? Hindi kita nakaukit magpakailanman sa aking palad ang iyong pangalan. Tingin. Verse 3. Sumagot si Jesus, ipinanganak siyang bulag, hindi dahil sa nagkasala siya o ang kanyang mga magulang. Basa! Hindi ko papahayag ang kapangyarihan ng Diyos sa pamamagitan niya. Bang! It's not about sin of him or sin of her parents. It's about the wonderful works of God and power of God to be displayed. Basahin niyo ang buong kwento niyan. Yung bulag na binatang ito ay nakakita. God is not concerned about your sin. God is concerned about His Son, that you might look His Son, that you may see His Son, that you may know His Son, that when you see His Son, you see yourself blessed. It's not about you. Tignan niyo po. So wala nang takot sa sakit.
Nilibot ni Jesus ang lahat ng mga bayan at nayon doon. Nagturo siya sa kanilang mga sinagoga at pinangaral ang magandang balitang tungkol sa pag-aari ng Diyos. Basta! Isang beses pa, basa sabay-sabay. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit. Lahat ng uri ng karamdaman. So, anong uri ng sakit na hindi niya pinagaling? Anong uri ng karamdaman na hindi niya pinagaling? Anong uri ng sakit meron ka na hindi niya kayang pagalingin? Amen. Lahat ng uri ng sakit, lahat ng uri ng karamdaman. Name it. It's all healed in Christ. Amen ba? So wala nang sumpa ng kasalanan, wala nang sumpa ng kamatayan. There's no fear of death, no fear of condemnation, no fear of sickness. Alam ninyo ang tungkol kay Jesus sa taga Nazaret at kung paanong pinili ng Diyos at pinuspos ng Espiritu Santo ng kapangyarihan. Alam din ninyo na pumunta siya sa iba't ibang dako upang gumawa ng kabutihan sa mga tao at nagawa niya ito sapagkat kasama niya yung Diyos. So iba pa ho yung uri ng sakit at karamdaman, iba pa yung sakit na dahil sa dablo. Yung dahil sa jablo, yung hindi maalis-alis na sakit. Pag pinunta mo sa doktor, sabi ng doktor, wala ka naman, pero bakit ganito? So kailangan mo ng test. Test 1, test 2, test 3, test 4. Di pa rin makita. Jablo, dahil sa jablo, dahil sa demonyo. Pinagaling ni Jesus. Mga oppression, sickness that caused by the demon's oppression for a believer or for unbeliever. Amen ba? Wala hong mahirap kay Jesus. Lahat ng uri, lahat ng klase. Hindi sinabi, okay, yung may mga cancer, stage 4, dito kayo. Yung mga may lagnat lang muna, unahin ko. Sino ho yung inuubo lang dyan at mga 38 ang lagnat, dito kayo. Madali kayong pagalingin. Hindi, kay Jesus, bulag! Mahirap yon? Mahirap yon. Lahat ng mahirap, mas madali kay Jesus. Yung madali, parang mahirap kay Jesus kasi yung mga tao hindi naniniwala. Ngayon, the moment, itong sinasabi ko, nagsasalita ko, tas you believe it, you will receive it. The moment you believe it, bang, you will receive it. No fear of sickness. No fear of diseases. No fear of demons' oppression. Because God, the Father, the Son, and the Holy Spirit lives inside you. Amen! Sabi ni Saint Peter, sa kanyang pagkamatay sa krus, pinasan niya ang ating mga kasalanan upang tayo'y mamatay sa kasalanan at mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos. 1, 2, 3! Bang! Pinagaling kayong lahat. Pinagaling kayong lahat. Maghahagis ako ng kunyari, spirit ng kagalingan. Titingnan ko sinususunod sasalo. Pinagaling kayong lahat! O, 10 lang ang nakasalo. Kayo may sakit pa. Ulit! Sa pangalan ni Jesus! Lahat ng karamdaman, lahat ng sakit, lahat ng demonyo, pinagaling kayong lahat! 20 lang, 20. Amen! You are here! You are here! No more fear of sickness. Wala nang takot! Kaya nga,#Jesus.
Sa Bisaya pa, Jesus, hatag lang, hatag, hatag. Amen ba? Tingnan niyo po sa verse 13. So, wala nang sakit. No fear of sickness. No fear of being cursed. Wala na ring sumpa. Sabi diyan, malinaw na walang taong pinawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng kautusan, sapagkat sinabi ng kasulatan, ang tinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya, pag sinabi sa pamamagitan ng pananampalataya, sa pamamagitan ni Jesus, ay mabubuhay. Ang kautusan hindi na mabatay sa pananampalataya sapagkat sinasabi ng kasulatan ang tumutupad sa lahat ng tinakda ng kautusan ay mabubuhay sa pamamagitan ng mga ito. Verse 13, sabay-sabay. Nang siya'y isinumpa para sa atin, sapagkat nasulat, isinumpa ang bawat binigay sa punong kahoy, binibitay sa punong kahoy. Tingin, yung cross, kahoy ang tawag doon. Cross is the sign of Christ's death, burial, and resurrection. Kasi wala ng tao yung krus, kasi yung tao doon sa krus, nilibing, pagkatapos sa 3 araw, nabuhay na magmuli. That's why the cross is empty. The tomb is empty because Christ resurrected from the dead. That means you have no more curse. Wala nang sumpa. Kinuha niya na lahat ng sumpa ng kasalanan mo. Wala nang katiting na sumpa. Kahit naggabalahibong sumpa, wala na. Amen. Siya na ang kumuha ng sumpa. Anong sumpa mo? Kasi kami, yung lolo ko may sakit sa abdo, kaya ako may sakit sa abdo. Yung apo ko may sakit sa abdo. Abdo. Bakit hindi ka palawan ng abdo? Yan ang nakikita mo. Kay Jesus, wala nang sumpa. No fear of curse anymore. Amen? Hindi na rin kayo mga alipin. Dami ho. No fear of being a slave. Sabi diyan, ang lahat na pinatnubayan ng Espiritu ng Diyos ay mga anak ng Diyos. Basa. Sa halip, ang inyong tinanggap ay Espiritu ng pagkukupkup upang kayo'y gawing mga anak ng Diyos. Kaya tayo'y tumatawag sa Diyos ng... Alam niyo sa original, nung nanampalataya tayo kay Jesus, binigay sa atin yung banal na Espiritu, kaya hindi na Diyos lang ang tawag natin sa Diyos. Ang tawag natin, Daddy! Daddy! Oh, Daddy! Ama sa Tagalog. Sa original, Abba. Sa mga Hebrew, Daddy! Wow! Ibig sabihin, hindi ka na alipin. Hindi ka na utos-utusan. Hindi ka na pantsimbag ni Satanas. Ikaw na ang tumuchombag kay Satanas. Amen. Hallelujah. Woo! Tingin. Basta ang Espiritu ang nagpapatotoo kasama ng ating Espiritu na when you believe Christ, when you believe the gospel, bang! The Holy Spirit lives inside you. Now you became Son of God. Sabihin sa katabi nyo, congratulations, anak ka na ng Diyos. Nahimik to eh. Congratulations, anak ka na ng Diyos. At mananatili kang anak ng Diyos for life. Amen. Hey, brother, sister. You're my brother. You're my sister, you know.
Because of Christ, we are now brothers. Christ is our big brother. Amen. Hallelujah. Bakit? Sabay-sabay. 1, 2, 3. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo, lahat ho lagi kay Kristo. Kristo, 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 Kristo. Pinatawad ka kay Kristo. Pinalaya ka kay Kristo. Wala nang sumpa kay Kristo. Wala nang condemnation kay Kristo. Wala nang judgment kay Kristo. Wala nang kamatayan kay Kristo. Kaya dapat yung bibig na to, punong-puno ng Kristo. Isipin niyo po ang nakatira sa inyo, Father, Son, Holy Spirit. Tingnan niyo to. Nalalaman natin na nanatili tayo sa Diyos at siya naman sa atin sapagkat pinagkalooban niya tayo ng nakita namin pinatotohanan ng isinugo ng ang kanyang anak upang iligtas ang sanlibutan. So ilan nakita niyo yan? Espiritu, Ama, Anak. Ang nagpapahayag na si Jesus, ang anak ng Diyos, ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos naman ay nananatili sa Kanya. Yung si Jesus nananatili sa iyo, yung Diyos Ama nananatili sa iyo, yung banal na Espiritu nakatira sa iyo. You are inhabited by the triune God. 3 in 1. Nalalamang natin na tayo iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pagkat ang Diyos natin, Diyos ng nakita nyo? Hindi alam ng tao yung pag-ibig eh. Bumaba yung Diyos. Pinakita ni Jesus, ito yung pag-ibig. Siya yung pag-ibig. Yung pag-ibig tao. Yung Diyos. Kinuha dahil sa kanyang pag-ibig sa atin. Ganyan na lamang pag-ibig ng Diyos sa makasalanang sanlibutan ito. Binigay niya ang kanyang kaisa-isang anak ng sino ang sumampalataya sa kanya, hindi mo pahamak, bagkos magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya sabi ni Christina Panel, sana'y pag-ibig na lang ang isipin. Sabi ni Lea Navarro, watashi wa anoto aitemas, istibadi, iniibig kita, wa aidi. Paano man sabihin, ang mundo'y turuan natin, tanging lunas ay si Jesus. Amen. Nalalaman nating tayo inibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos. At ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So kung nagpapatuloy ka kay Jesus, nagpapatuloy ka sa gospel, nananatili ka sa pag-ibig ng Diyos. Verse 17, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin, kaya't panatag ang ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Paghaharap na tayo para sa hukuman, sapagkat tayong lahat ay tulad ni Kristo, kahit nasa daigdig pang ito. Basa! Wala nang takot. There's no fear of fears. Wala nang takot sa takot. Alam niyo yung takot ng tao? Tingin po isa. Yung takot ng tao, baka hindi ka makapasa sa Diyos, baka mahusgahan ka ang Diyos. Hindi. Sabi diyan, ang pag-ibig ay nagiging ganap sa atin kaya't panatag ating kalooban para sa araw ng paghuhukom. Sapagkat tayo'y tulad ni Kristo. Kahit nasa daigdig pang ito, walang kasamang takot ang pag-ibig. At pinawi na ng ganap ng pag-ibig ang anumang takot. So no more fear. No more fear of fear. No more fear of death. No more fear of condemnation. No more fear of sickness and diseases. No more fear of hell. No more fear of devil. No more fear of Satan. Just Jesus. No more fear. Amen. Dito na po ako matatapos. Sino? Basa. 1, 2, 3. Matatapos na ako. 1, 2, 3. Sino ang maghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? Ang kaguluhan kaya? Ang kapighatian? Ang paghuhusig? Ang pagkagutom? Ang kahirapan? Ang panganib? O kamatayan? Ayon sa nasusulat, dahil sa inyo, buong araw kaming pinapatay.
turing nila sa amin ay mga tupang kakatayin lamang. Hindi! So wala daw, wala! Sa lahat ng mga ito, tayo'y laging higit pang magtatagumpay sa pamamagitan ni Jesus na nagmahal sa atin. Verse 38, basa! Kahit ang kamatayan, kahit ang buhay, kahit ang anghel, kahit ang pamunuan, kahit ang kapangyarihan, kahit ang kasalukuyan, kahit ang hirarap, kahit sakit, kahit anuman, walang pwedeng maghiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos na nakay Kristo Jesus. Amen. Ang kataasan o kalaliman o alinmang nilalang. Basa! Sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. Wala. Patay lahat sila. This life is a life of victory. Amen? Amen. Tinatawag ko po yung mga music ministers. Habang umaawit po tayo pong lahat ay tumayo as we close in this prayer. You are the God that healeth thee. You are the God that healeth thee. Horia bababa sanga badarabahanda. Rabasika darabakanda rabasanda. You are the God that healeth thee. You are the Lord, my healer. You sent your word and healed my disease. You are the Lord, my healer. Once again, let's sing it the song. Oh, ria ba 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 sandara ba sika daraba kanda. Sika daraba sandara baraba sanga baraba handele besande. Kareba sika daraba handa. Kung meron po kayong, kung sino po dito meron issue pa ng sakit, mabilis po, pumunta po kayo sa unahan. I am declaring you totally healed. Marami dito, marami pa kayong maintenance ng gamot. Sangkatok-tak na maintenance ng gamot. Hindi ko po sinabing tigilan nyo yan. Ang sinasabi ko, kung kayo po yan, lumapit kayo sa harap, and well, I will declare the fullness of your health and healing. Oh, ria ba 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 ba. Meron ho dito, kagagaling nyo lang sa check up. Kagagaling nyo lang sa hospital. God is saying to you, lahat ng sakit, lahat ng nararamdaman mo, lahat ng sinasabi ng doktor is just an imaginary sickness, imaginary disease in your mind. God will take away all that imagination in your mind this morning. Oh, you are the God that healeth me. You are the Lord, my healer. You sent your word and heal my disease. Oh, ria ba 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 kandara ba sandara ba 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 ba. Sige po. Meron po dito. Palagi na lang nagdo-double mind ka. Palagi na lang namamali ang mga judgment mo, namamali ang mga pagtaya mo o pagsukat-sukat mo sa mga buhay-buhay. God is saying to you, my son, my daughter, you're best from that. You're greater from that. The Lord is saying to you, hey, you are my son. You are my daughter. You are better and best. I'm living inside you, God is saying. You must be full of God's wisdom.
The character of myself lives inside you. You have the fruit of the Holy Spirit in you. Oh, ria ba 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 ba. Sikadara ba 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 ba. Lapit po kayo. Lahat ng sinasabi ko, meron po dito. Nagde-decide ka, nag-iisip ka, nagmumuni-muni ka, anong gagawin mo? Come here, and I will lay hands. God, in His wisdom, will give you the best decision that you will take. Oh, riya ba 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 ba. Oh, riya ba 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 sanggadara ba 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 ba. You are the God. Oh, riya ba ba handa raba sanda raba kanda. I declare the best of health, the best of life. I declare the fullness of health, the fullness of life. Oh, rab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 a. Take it, receive it, in Jesus' name, in Jesus' name. Oh, riyababababakanda. Inaalis ko ang lahat ng sumpa ng sakit na pabalik-balik sa iyo. Inaalis ko ang lahat ng sumpa ng karamdaman na pababalik-balik sa iyo. Mula ulo hanggang paa, baba, taas, loob, labas. In Jesus' name, Rabba Sanda, Rabba Sanda. Dinideklara ko ang kumpleto mong kakalanian, kalakasan, pagpapala ng buhay sa pangalan ni Jesus. Rabba Sanda, Rabba. Oh, oh, Ria Baba Kanda. You are totally made whole. Mula labas, loob, lahat ng bahagi ng iyong katawan, kinukuman kong lahat. Magaling na. Oh, Ria Baba Baba. Magaling ng lahat. Sa pangalan ni Jesus, in Jesus' name. Oh, Ria Baba Sanda. Sika badarabakanda, rabasika darabakanda. God is saying to you, Robosongo darababababababababa. Surya bababababababa. Ako ang iyong comfort. Ako ang inyong joy. Walang lungkot sa akin. Ako ang inyong saya. Ako ang inyong kaluguran. Surya ba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 . Thank you, Lord. Mula sa ulunan hanggang paanan, I declare your health and healing. In Jesus' name. Oh, riyabasanda rabasika darababang. Ko riyababababakanda. Mahal na 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 mahal kita. God, sinasabi ni Lord Jesus, mahal na mahal.
blessing. Jesus is saying today, I am your health. I am your healing. Oh, Ria ba 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 ba. Be healed. Be healed. Your entire body healed. In Jesus' name, in Jesus' name. Oh, Ria ba 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 ba. Sindara ba, Sandara ba 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 ba. Okay na? Hallelujah! Hallelujah! Lord, maraming salamat sa bawat pamilyang naririto. Salamat sa lahat ng pagpapala mo sa kanila. Dalhin nila ang mabuting balitang ito sa kanilang buong pamilya, sa kanilang mga kamag-anak, sa kanilang mga kaibigan, sa kanilang mga kapitbahay. Lord, ipagsigawan nilang lahat na ikaw, Jesus, sa iyo wala nang takot, wala nang sakit, wala nang karamdaman, wala nang impyerno, walang kapangyarihan si Satanas o ang mga demonyo. Taas lang po ang inyong mga kamay. Lord, every hands lifted. Oh, Ria ba 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 ba. Oh, Ria ba 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 ba. Every hands lifted. Everyone healed. Everyone blessed. Everyone victorious. Everyone happy and joy. In Jesus' name. Ang lahat ay magsabi ng